Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 24, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong si Senator Mark Villar. Mukhang nahahalungkat na po ang maaaring mga kontrobersiya sa panahon po ng kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Public Works and Highway under Duterte administration. Kasi bago po ito maging senador, 6 na taon niya pong hinawakan ang departamento na yan. At hindi po matatawaran na marami naman siyang nagawa. Kaso lang ang tanong, yung dami bang nagawa na yan ay katumbas ng mga maaayos talaga na proyekto o meron din pong mga substandard project? Or ang tanong, kung sa ilalim ba ng kanyang pamumuno diyan sa departamento ay meron ding ghost project. Dapat malaman po iyan ng taong bayan. Pero bago natin puntahan ang pinakadetalyadong balita kaugnay po niyan, mula po sa Bilyonaryo News Channel ang ating re-reaksyonan, puntahan muna natin ito pong napakainit na pangalan sa kasalukuyan. Mukhang siya na po talaga ang natutumbok. I do not know kung meron pang mas mataas sa kanya. Ang tinutukoy po natin, walang iba kung hindi si Congressman Saldico. Parang boxing lang, ano? Nak ng teteng na yan. Sabi niya, hindi daw totoo. False, baseless daw po yung mga akusasyon ni Henry Alcantara na nag-insert po siya ng 35 billion pesos at nakakuha po ng probably 7 to 8 billion pesos kickback diyan sa budget insertion na yan. Pero kung babalikan po natin ang nakaraan, mukhang talagang may alam si dating secretary, ngayon Senador Mark Villar, sa appointment niya. Wag muna tayo mag-conclude sa appointment niya. Kasi ito po yung balita na tumutukoy sa kanyang pag-appoint kay Roberto Bernardo noong panahon ng panunungkulan niya bilang DPWH Secretary. Ito po, witness pa nga dito si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada at nanggaling po kasi itong si Bernardo sa City of Manila Engineering Division, ano? From humble beginnings, a civil engineer aide, Roberto Bernardo climbed the ranks of the Department of Public Works and Highways to become one of its most powerful undersecretaries, controlling infrastructures projects across the Visayas, the National Capital Region, and Mimaropa. But his long career is shadowed by political ties, business interest, and allegations of corruption that continue to haunt the agency. At ito po hindi natapos noon dahil ngayon, ito pong si Bernardo ang itinuturong boss ni Henry Alcantara na kausapin daw po ng mga pinangalanan niyang mga politiko such like sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, yung dating kongresista at USEC na si Mitch Kahayon Uy, ang commissioner ng COA, sabot pa COA di umano, na si Lifana. At dahil nga po dyan, pati ito si Saldico, nagtalamak ang anomalya dito po sa flood control projects po. Basahin po natin partikular ito pong pagtanggi. Ewan ko kung maniniwala po kayo dito nitong si Congressman Saldico. Dahil po sa mga eksplosibong impormasyon at pagkanta nga nitong si Henry Alcantara kahapon, nagpahayag po siya pero ayaw umuwi, ayaw magpa-interview. Ito lang ang kanyang sinabi, base sa balita, false, baseless. Ako, Bicol Party List Representative Saldico denied on Tuesday the allegations made against him before the Senate Blue Ribbon Committee implicating him in the flood control mess. Former Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara told the Senate that COR received payoffs ranging from 20 to 25% from his insertions in the national budget. COR proposed a total of 35.024 billion pesos in insertions in a span of 4 years. Ngayon, nai-imagine ko mga tol, yung pumutok na balita kamakailan, di ba, yung 142.7 billion. Ito, 35 pa lamang, nakakickback na rito ng 6 to 7 billion o 8 billion. How much more kaya doon sa 142.7 billion na yon na ibinibintang sa kanila din, particular din dito kay Senador Chis Escudero. Sana sooner or later magkaalaman tayo doon. Naisip ko lamang kasi 35 billion po dito pinag-uusapan samantala yung 142 billion. Di mas malaki siguro ang mga anomalya doon kung meron. Anyway, yan po.
ang naging pahayag nitong si ganun kasimple pero ayaw umuwi dito sa Pilipinas, false and baseless daw. Haharapin niya raw sa proper forum, tingnan natin, no? Pero ang maganda mga tol, hindi po tumitigil ang ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos at mga taong kanyang pinagkatiwalaan sa issue na ito. Binuo siyempre ang ICI, Infrastructures or Independent Commission for Infrastructures at patuloy pong gumugulong ang investigasyon nito. Sa oras nga po na ito, nandoon ngayon ang dalawang resource person na naging testigo na. Ito pong si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez. Nakita ko sa balita kanina, nasa ICI ngayon para sumailalim sa investigasyon. At syempre, di rin mawawala sa parte naman ng DPWH ang pinagkatiwalaan ng ating Pangulo dyan, si Secretary Vince Dizon. At grabe, ito pong press conference niya po kanina, bilyones po, air assets pa lamang ang pinag-uusapan dito nitong si Congressman Elizalde ko. Pakinggan po natin ang press conference po na ito. Finally, ang CAAP po, wala po silang nakitang mga air assets dito sa 26 individuals na to. Tama? Wala, di ba? Wala, di ba? Pero, nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI, at sa DOJ. Alam niyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kahapon na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang CAAP sa amin, si General Raul del Rosario, 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. Grabe, no? So, total of 4.7 billion pesos. Wow. Value of air assets ni Air assets pa lang, mga tol, air assets pa lang, helicopter, private jet, more than 4 billion pesos. Grabe. Baka pumanaw na tayo sa mundong ito may makita natin ang personal lang ganung kalaking halaga, hindi natin magagawa no? Sila binili lang ng air assets pa lang. Paano pa kaya yung ibang mga assets nito? Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So first, under Misibis under Misibis Aviation, this is all in US dollars. Ito po yung mga iba't ibang mga assets ng mga eroplano at chopper. Next is Hightone Construction Development Corporation, also I think Basahin nga natin yung air assets ni to mga tol. eroplano at chopper. Ayan. Augusta Westland AW 1398, 16 million in US dollar po ito Augusta Westland AW 1398, 16 million. Gulfstream 350, 36 million. Ito na po yung napabalita na kasama niya si Speaker Martin Romualdez na nagmamay-ari din daw po ng tig-dalawa kasi silang asset doon. Kaya bagamat ako po'y sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez, pero naghahanap rin tayo ng katanungan doon sa mga akusasyon, ng kasagutan sa mga akusasyon sa kanya. Pero so far, masaya ako kasi hindi po nababanggit, nadadawit ang pangalan niya sa mga investigasyon at tinuturo po ng mga kasabwat dito, Sana magpatuloy po yan para kahit paano lumabas sa huli na sinisiraan lang siya. Pero kung otherwise, medyo malungkot yon dahil siyempre sinusuportahan natin si Speaker Martin Romualdez. Sana hindi talaga siya may kasalanan dito. Pero lalabas at lalabas po katotohanan dito mga tol. Tingin ko wala pong sasantuhin dito ang ating gobyerno ngayon. It is just a matter of time na lamang. Bell 407, $3 million. Bell 407, dalawa, 3 million dollars. Dalawang Augusta Westland, dalawang Bell. Tapos Bell 206B3, $650,000. Next is Hightone Construction Development Corporation, also I think connected to Congressman Zaldico, and also QM Builder. I think kapatid ba ito o ano? I don't know, basta related to that. Ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7, total value is close to 5 billion pesos or 4.7 billion pesos. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. No, so
ano po, no? So, naglabas na po ng freeze order ang NBI according to, nag-request na po ng freeze order ang NBI sa AMLC according to Secretary Boying Remulla. And I have already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Again, if people are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government in not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bawiin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan, maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga habulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. At hindi po kami titigil hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Yun po ang direktiba ng Pangulo at tuloy-tuloy po namin gagawin ito. So, umpisa pa lang po ito. We will be announcing future moves and the actions on the part of DPWH in coordination with the ICI, with the DOJ, with the AMLC. So, tuloy-tuloy po natin gagawin to in the coming weeks. Sabi ni Rogelio Ilagan, Prof, good morning. May pananagutan din si SMR kasi siya ang speaker, command responsibility. Pinabayaan niya nagtamasa ang isang member niya. Nandun na tayo eh. Ang command responsibility kasi is not criminal liability. No? Administrative po yan. E ano ba ang kaparusahan? Kung meron kapabayaan by command responsibility principle, removal from the position. Eh nag-resign na nga po siya. Kaya pinagbabayaran niya na ngayon yon sa pamamagitan ng pagre-resign niya. Ang dapat malinawan tayo rito kung meron ba siyang criminal liability. Yung command responsibility na yan, immaterial na or irrelevant na yan sa issue ngayon. Dapat malaman natin kung si Speaker Martin Romualdez ba talaga ayon sa mga akusasyon sa kanya ay kasabwat nitong si Congressman Saldico. Sooner or later malalaman po natin yan mga tol. So, with that po, thank you very much. I'm open to questions. Nawala yung audio. We will provide the members of the media with all of these. No? I'm sorry, we cannot divulge details. No, we cannot give you plate numbers or whatever and details. Those are all confidential. Ang makakatanggap lang po nun ay ang AMLC, ang DOJ, at ang ICI. So, but I think this is enough information for the media, for the public. No, so pasensya na po, we cannot give other details apart from this. Thank you. Okay, any questions? Sir? Can we just have some? Go ahead. Anyone, please. Go ahead. Okay. Hi, Secretary. Good morning po. Yung almost 5 billion na total or halaga po ng air assets ni Congressman Saldico is obviously po hindi po kayang kitain ng congressman. Sa kanya po yung manunungkulan as congressman. I'm sorry? Yun po bang, obviously po for the record po, yung almost 5 billion na halaga ng air asset ni Congressman Saldico ay hindi po na pwedeng kitain o maaaring kitain sa kanya po yun. Hindi ko masasagot yan eh. Unang-una, wala akong ideya sa net worth ni Congressman Zaldico. So I cannot answer that question. Tapos, But very clear lang, sabi ng NBI at ng DOJ kahapon, freeze all assets. We have information on assets or assets either directly or indirectly to various companies connected to Congressman Zaldico. We are submitting this list to the DOJ, the AMLC, and the ICI. And When it comes to freezing of assets, meron pong shared post itong si Joseph Morong at hindi naman ito kay Saldico. Sa iba't ibang pong mga personalidad po ito. DPWH asked AMLC to freeze nearly 500 million pesos worth of vehicles of personalities involved in anomalous projects. Basahin po natin. Kay Henry Alcantara, 670,000 estimated amount lang po ito Bryce Erickson Diaz Hernandez, 35,342,000. JP De Leon Mendoza, 18 million. John Michael Ramos, 2 million. Ernesto Galang, 3.8 million. Lorenzo Alcoriza Pagtalunan, 2.8 million. Norberto Santos, 2.4 million. Jaime Hernandez, 2.2 million. Wala pong estimated amount dito kay Floraline Simbulan. At the rest, mga DPWH officials pa din. Wag na po natin ituloy ang pagbabasa. Pero ang pinakamalaki dito ay yung kontratista na si Cesara Rowena Cruz Discaya at saka si Pacifico Discaya na ang amount po ng kanilang mga sasakyan ay 218.1 million and 59
million respectively. O yan po pag nabawi po ito ng ating gobyerno, dahil malamang sa malamang hindi naman po nila mabibili yan ng malinis yung kanilang o yung malinis na pera ang pinanggalingan ito po yung magagamit ng ating gobyerno sa iba't iba pa sigurong mga programa. Kaya dapat mabilisan kasi ang freeze order ay tumatagal lamang ng 60 days unless kung magkaroon ng mga important development tapos ma-reconsider ng korte na i-extend ito like what happened kay Apollo Quiboloy kung hindi ako nagkakamali. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. We will give it up to those three agencies and institutions to act accordingly. Tapos, Secretary, pagkatapos po ng pagpapadala ng show cause orders, ano po ang magiging expected nating next process natin doon sa 10 DPWH officials na may mga live sites? Kaso, administrative cases will be filed if there is evidence that is not disproven. So administrative cases at merong karampatang parusa yan, pero hindi lang administrative case. Isasubmit din namin sa ICI ang kanilang mga pangalan at for potential criminal cases to be filed. And since nabanggit na rin po natin si Congressman Saldico and nasa ibang bansa po siya, ano po mga legal remedies natin? Paano po din kaya yung monitoring na dapat gawin natin habang nasa ibang bansa si Saldico? I think may gagawin na ang DOJ at ang ICI dito. So, hintayin na lang natin yung mga aksyon ng ICI at ng DOJ in the coming... Ngayon, puntahan na natin ito pong si Senator Mark Villar o yung mga kumpanyang maaaring may kaugnayan sa kanya. Pakinggan po natin ito pong balita. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Kaya ang dami nagagalit ngayon sa ating Pangulo, pati kay Congressman Sandro Marcos Kasi dahil sa Pangulo, nalalantad ngayon ang mga anomalya, si Congressman Sandro Marcos merong bill na ipinasa na magdi-disqualify hanggang sa 4th degree of consanguinity and affinity yung mga kontratista. Pagka ikaw taong gobyerno ka, hindi pwedeng magkaroon ka ng kamag-anak na kontratista sa gobyerno sa bill na yon nito pong si Congressman Sandro Marcos. Marahil isa rin ang dahilan na yon kung bakit galit na galit ngayon itong si Chavit Singson sa kasalukuyan po nating Pangulo. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. Ito ang mahirap Biruin mo, senador ka, nandun ka sa Blue Ribbon Committee, tapos ngayon maaaring masubject ka sa investigation. Kaya sana yung mga parang may bahid ba, mag-inhibit na lang sila. Although hindi yan sa pilitan, personal decision po yan, pero magkusa na sila. Sa bagay, si Senator Mark Villar, hindi natin nakita sa ika-4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamayari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar.
Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlos sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. INE Construction Corporation, Motion Trade Development Corporation, no? Yun yung mga kumpanya na di umano'y affiliated dito sa Villar. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Ito. Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan Iba-iba ang pangalan, nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Bukod sa IND Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Ngayon mga tol, it makes sense talaga no, kung bakit ang daming interesado sa politika. Kasi kung tutuusin, mayaman ka na, di mo na kailangan pumasok sa politika dahil di ka na mayayaman dyan kung ikaw ay matuwid. Pero ito pala ang mga kadahilanan, influence. Pagka nandiyan ka sa pwesto, pagkakumpanya mo, magdadivest ka lamang, pagkakatiwala mo sa iba, pero yung pa rin ang nakakakuha ng mga proyekto. Pag hindi naman, kaibigan o kamag-anak mo, sakit na katotohanan, ano? Ginagawang gatasan ang paglilingkod sa bayan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Tol, tanong lang, mayroon kasi ako napanood na vlog, sinasabi niya na nakalabas na daw ng bansa si Chavit. Ganito lang Kuya Roylan Soilis, pagka hindi po sinambit sa mainstream media, mag-ingat po tayo sa pagtanggap ng mga impormasyon. Kung nakalabas na si Chavit Singson, so be it. Pero hindi ko yan pinaniniwalaan hanggat hindi po yan nilalabas ng mainstream media. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar at ikalawa naman ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas, parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 11 ang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa Grabe. mismong birthday Puro celebration ni late magkakamag-anak. Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayoy DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emeline na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism
na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary. Kaya pala, gustong-gusto nilang sila'y nasa pwesto, no? Grabe. At kaugnay nga po nitong si dating Yusek Bernardo, meron pong impormasyon ngayon na ibinahagi si Senator Lacson sa interview sa kanya ni Ted Filon na dadalo daw po ito bukas. Kaabang-abang ito mga tol. Nasa linya ngayon. Kasi pag nagsalita itong si Bernardo at hindi niya i-deny yung mga alegasyon, umamin siya, magturo pa ito, wala nang ligtas itong mga kausap niyang politiko. Sana dumalo. Kasi sabi dito sa title, ex-DPWH Yusek Bernardo haharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 25. Bukas po yan. Pakinggan natin. Si Senator Pamphilo Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator. DJ Chacha, magandang umaga ulit sa ating lahat. Salamat sa panahon. Senator, inyo po nabanggit sa ating huling panayam na dapat ay haharap si former Yusek Roberto Bernardo sa hearing kahapon. Ano po nangyari? Marapatin po ninyo. May kopya na po kayo. Ba, mukhang kakanta yun mga tol Ano? Kasi kung may supplemental, ibig sabihin, either i-deny niya o i-confirm niya lang naman yun Sige, tuloy tayo. Mukhang nararamdaman ko na may kakanta na naman bukas, pero yun na lang talaga ang magagawa nyo dito Kasi itong si Henry Alcantara, wala nang lusot ito Kaya tama lamang na kumanta na siya. And I believe itong si Yusek Bernardo, wala na rin lusot ito dahil personal knowledge, ang daming mga ebidensyang hawak ni Henry Alcantara laban sa kanya O para kahit paano ma-redeem nyo yung sarili ninyo sa harapan ng publiko, bagamat hindi pa rin kayo pwedeng patawarin, panagutan nyo talaga yan, at least sabihin nyo na kung sino yung mga kasabwat ninyong mga politiko dito. Hindi pa pwedeng kayo lang yung magpo-fall, di ba? Lahat ng mga kasabwat na politiko, i-mention sana. Partikular nitong si dating Yusek Roberto Bernardo. No. Yun ho bang sinasabi po na statement niya kaninyo ay inyo nabasa? Generalization po, meaning meron ho ba doong mga kwento rin po ng kumbaga pag-amin sa ilang ikinikwento nitong dalawang engineers niya? Tama yun, generalization, pero may mga tumutugma, pero hindi lahat. Kaya siguro nung hindi niya pa sinaririnig at hindi niya alam na si Alcantara ay magte-testify nung nauna niya nang ginawa yung naunang affidavit. Kaya very general, at saka may konting kaliwat. Ako, baka ang mahirap dyan, hindi magpunta. At saka very general. Wow! Ibig sabihin, kakanta na to kasi in-acknowledge niya na may mga dumarating sa kanya Alangan naman na hanggang doon lang sa kanya yung pagdating, di ba? Sinasabi nga ni Alcantara sa kanya ipinapadaan dito kay Bernardo, partikular ito sabi niya, hindi ko po nakakausap si Senator Bong Revilla, wala po kaming personal na pag-uusap Ang kausapin daw, ito pong si Bernardo. Pag nagsalita bukas yan at ituro si Bong Revilla, wala nang kawala si Bong Revilla rito pag nagkataon. General. Kaya siya na rin ang nag-usap nung marinig niya. Hindi naman kami nag-uusap diretso. Ping Lacson, hindi tayo nagkamali. Sila Nalungkot ako bigla doon. Pero ang maganda dyan, ang mahalaga dyan mga tol, makadalo siya. Kasi pag nakadalo yan at nagsisinungaling, matik yan, iko-contempt yan at makukulong. Pag nakulong na sila doon, makakapag-isip. Parang si Henry Alcantara, di ba? Nung hindi pa nakukulong si Henry Alcantara, talagang ang nakickback. Pero overall, doon sa sinabi kanina ni Alcantara, na 34 billion ang in-insert nitong si Saldico, hindi lang naman yun sa Bulacan. Sa iba't ibang lugar pa yon. At saka baka meron pang ibang insertion. Dahil uulitin ko lang ipaalala ko sa inyo, wag nating kalilimutan tong figure na ito. Yung 142.7 billion budget inig para kahit paano may idea kayo dito po sa binabanggit nito pong si Pamphilo Lacson against doon sa opinion nito pong si Senador Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin ito pong si Attorney Carlo Ibanez. Sabi ni Romulia, Attorney, gayahin ko kaya yung buhok nyo.
Ano mga tol, gayahin natin yung buhok ni attorney, kaso lang, hindi naman ako rakista eh. Nasa kapangyarihan ng DOJ kung sino tatanggapin. Kung ayaw ng DOJ gawing state witness ang mga diskaya for any reason at all, walang magagawa si Marcoleta or kung sino man. Kung gusto nila pumasok as state witness, sundin nila ang kondisyon. Kung ayaw nilang ibalik ang ninakaw, edi wag, makulong sila. Tama. Bottom line, the DOJ secretary has the power to impose conditions. And restitution is not only a valid condition, it is fair. Dahil walang tunay na hostisya kung hindi na ibabalik ang ninakaw sa taong bayan. Tama. Ngayon, basahin natin yung panulat niya. Sabi ni Marcoleta, ay hindi. Sabi ni Marcoleta, akala ko may K, walang K. Sabi ni Marcoleta, hindi daw pwedeng ipasoli muna sa mga diskaya ang ninakaw nila bago sila gawing state witness. Ito, panulat po ito ni Attorney Carlo Ibañez yung pinanood po natin na rakista. Ayon sa kanya, restitution daw ay comes later. Parang inulit lang naman yung video eh. Kasi raw, after trial pa lang, malalaman na kung magkano ang ninakaw at magkano ang dapat isoli. Nako, maling-mali na, absolutely wrong pa. O, malinaw na malinaw ang batas, basahin natin under Section 11 ng Republic Act number 6981 or Witness Protection, Security and Benefit Act. Section 11, sworn statement. Before any person is admitted into the program, pursuant to the next preceding section, he shall execute a sworn statement describing in detail the manner in which the offense was committed and his participation therein. If after said examination of said person, his sworn statement and other relevant facts, the department is satisfied that the requirements of this act and its implementing rules are complied with, it may admit such person into the program and issue. At ikwento mo lahat ng ginawa mo. Sabi nga ng batas, the sworn statement shall describe in detail the manner in which the offense was committed and his participation therein. Ano ang Tagalog ng in detail? Di detalyado. Ano ang ibig sabihin ng detalyado? Hindi pwedeng pahapyaw or kwento-kwento lang kaya required ikwento. Sino ang ninakawan? Kailan nangyari ang nakawan? Paano ginawa ang pagnanakaw? At pinaka-importante, magkano ang ninakaw? Kung hindi nila kayang ilahad ang halagang ninakaw, hindi man lang sila pwedeng i-consider as state witness. Kasi pinupunto nitong si Marcoleta paano daw malalaman kung magkano. Di dapat yung witness na magsasabi at ito ay i-verify ng forensic accounting ng accountant, ano? O, tuloy po natin yung pagbasa. Kasi paano magiging detailed ang salaysay kung hindi kasama ang halaga ng nakulimbat? Kaya mali ang punto ni Marcoleta na sa huli pa malalaman kung magkano ang ninakaw. Batas mismo ang nagsasabi, bago pa man sila tanggapin, kailangan ng aminin ng mga diskaya kung magkano ang ninakaw nila. Kaya wag nang gawing excuse na hindi pa alam magkano isosoli, kaya hindi pwedeng isoli. Diyos ko, isoli na ang pera ng bayan. Tapos merong follow-up post dyan, si Attorney Jesus Palsis, pero pang-asar ito eh. Basahin natin para maasar si Marcoleta, no? Yan. Sabi dito ni itong si Jesus Palsis, kaugnay ng post na yon nitong si Attorney Ibañez, no? Nasa na ba banda yun? Ito. Sabi niya, butata at barado si Marcoleta. Bakit kasi parang naduduling ako, nagkakaroon ng K eh. Marcoleta lang eh, hindi naman Marcoleta. Dito kay Dean Mel Santa Maria, legal expert and amicus curiae ng Supreme Court on different cases. Attorney Marcoleta, who? Attorney Sanbanda, ay iba pala to. Nagkamali ako dun sa binasa ko. Doon tayo kay Attorney Rakista. Nasaan na yung post mo? Attorney Jesus Palsis, bakit di ko na makita bigla? Hindi ko na makita. Pero pang-asar yun eh. Parang sinasabi niya na katapat mo lang ay isang rakista. Hindi. Dito kay Jimmy Bondoc pala. Si Jimmy Bondoc pala tinutukoy niya doon. Yan o. I'm sorry. Hindi pala related doon sa ano. Ang tinutukoy pala dito, naghalo sa isipan ko eh. Sabi nitong si Jimmy Bondoc, every lawyer in this country knows that what Remulla is saying is absolutely wrong. I challenge anyone to justify Remulla's claim. May pa-challenge ka pa. Pinalagan ka nga ng debate ni Attorney Reyes del Rosario Hindi naman natuloy yung debate ninyo. I do not know kung ano talaga dahilan. Pero ang pinagpipilitan niya kasi doon, crimes against humanity daw ang flood control projects. Flood control anomalies. Kung abogado lang ako, labanan ko tong Jimmy Bondoc na to ng debate.
Sabi dito, correction, every DDS lawyer, huwag kaming idamay sa kabubuhan nyo ni Marcoleta. Binasa ko lang ha, baka ipatawag tayo ni Marcoleta sa hearing sa Senado pagka nasaktan to maramdamin to Naalala nyo si Attorney Enzo, nagsalita ng kanyang opinion, pinatawag niya sa Kongreso yon. Tapos gusto niya mag-apologize sa harapan ng publiko si Attorney Enzo, di nag-apologize si Attorney Enzo Mas believe kami kay Dean Mel Santamaria and Attorney Carlo, the rockstar lawyer. Ikaw kasi senior ka yung isa, rockstar. Parang inaasar ka lang dito ni Attorney Jesus Palsis. Balik tayo dito sa pakikinig kay Senator Ping Lacson. Bain natin. Kasi akala nila sila magaling eto may nakita na naman ako. Eto si Attorney Diso naman ito. Kaso lang yung mga ginagamit nating mga abogado, mga dilaw at pink ang kulay nito May post siya. Sabi niya rito, the DOJ Secretary is right and Senator Marcoleta is wrong. Mahaba ito, English. Patagalog natin kay ChatGPT, no? Para hindi ko na kailangan ipaliwanag, babasahin na lang natin. Yan. Okay? Translate in Tagalog. Pa-translate natin. Take advantage natin yung mga AI ngayon. Yan. Ito babasahin ko lang yung panulat ni Attorney Dison. Ayon sa kanya, mali si Marcoleta. Tama si Secretary Remulla. Mabagal ang internet ko. Ayaw pang mag-translate. Ano na? Nakalive pa ba ako? Bakit nababagalan ngayon si ChatGPT? Dali lang mga tol At habang inaantay natin si ChatGPT, pakinggan natin patuloy si Senator Ping Lacson. Yung oras kasi kailangan mag-session kami ng 4 o'clock. Anyway, nandun maliwanag yun na ang magpo-formulate ng mga polisiya na mga guidelines Ni Attorney Dison translated in Tagalog by ChatGPT. Ito ang pananaw niya, pero basahin ko na lang sa kanyang personalidad. Ito ang pananaw ko sa debate sa pagitan ni Senador Rodante Marcoleta sa isang panig at Pangulong Tito Soto, Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson at DOJ Secretary Boyong Remulla sa kabilang panig. Sabi ni Senador Marcoleta na hindi requirement ng batas ang restitution para sa mag-asawang diskaya bago sila tanggapin sa Witness Protection Program. Mali siya. Siyempre requirement ito. Una sa lahat, kung babasahin mo ang Republic Act 6981, hindi binabanggit doon ang salitang restitution dahil iyon ay isang pangkalahatang batas na para sa lahat ng sitwasyon kung saan may prospective witness. Hindi lamang para sa saksi sa kasong kriminal. Sa katunayan, kahit ilimita mo ang aplikasyon nito sa mga kasong kriminal, hindi pa rin magagamit ang salitang restitution dahil hindi lahat ng krimen ay maaaring bayaran o itama sa ganitong paraan. Ang ibig sabihin ng restitution ay ang pagpapanumbalik sa kalagayan bago naganap ang krimen. O maaari ring isipin ito bilang ang pagbaligtad ng mga epekto ng isang krimen. Malinaw, maaari mong baligtarin ang epekto ng pagnanakaw kahit malaki ang pagnanakaw ng pondo ng Estado gaya ng inaakusa sa mag-asawang diskaya, pero paano mo babaligtarin? Halimbawa, ang epekto ng pagpatay. Iyan ang dahilan kung bakit hindi maaaring gamitin ng batas ang mismong salitang restitution. Tama nga naman. Hindi mo maibabalik ang buhay ng tao. Hindi mo mare-restitute. Ano yon? Kuha ka ng isang tao, ito kapalit ng buhay na kinuha mo, na kinuha ko. Hindi pwede yon. At hindi nga ito ginamit. Kaya walang saysay ang pagtutok ni Senador Marcoleta sa kawalan ng salitang ito sa batas. Ang mahalagang isaalang-alang ay ang layunin ng batas. Ang kabuuan layunin ng witness protection ay ihiwalay ang isang tao sa nagawang krimen. Kung hahayaan mong panatilihin ng gumawa ng krimen ang mga bunga ng kanyang ginawa, hindi siya nahihiwalay sa pagkakasala at sa makatuwid, hindi siya maaaring magturo ng iba bilang paraan para makaligtas sa sarili niyang pananagutan. Sa isang investigasyon ng Kongreso na ang layunin ay tuklasin ang krimen at tukuyin ang mga may sala, maaaring bigyan ng proteksyon ng isang prospective witness kung pumapayag siyang lumagda sa isang kasundo iyon kahit ng isang simpleng tao. Kung kukunin ang 40 luxury cars at mabawi ang hindi bababa sa 10 bilyong piso na nakuha nila mula sa mga maanumalyang kontrata hanggang sa wala na silang matira, talagang para bang wala silang ginawang mali. Doon sila nagiging karapat-dapat na magturo ng iba pang nagkamal ng ilegal na yaman na maaaring hindi handang magsauli at mas gugustuhing patahimikin sila bago pa man sila makapagtestigo. Iyan ang rason kung bakit binibigyan sila ng proteksyon. Kaya hindi lamang mahalagang kondisyon ng restitution bago magbigay ng proteksyon sa mga prospective witness, ito rin
ang nag-iisang lohikal na dahilan kung bakit kailangan ng kanilang kooperasyon. Ibibigay ng gobyerno ang proteksyon kapalit ng pagbibigay daan na mabawi ang corpus delicti, ang mismong katawan ng krimen na sa kasong ito ay napakalaking halaga ng pera at ari-arian. Kung gaya ng mungkahi ni Senador Marcoleta, ituring ang proteksyon bilang reward na hindi naman layunin ng batas sa mag-asawang diskaya dahil sa pagtuturo nila sa iba habang natatawa sila pauwi ng bangko. Hindi ng ganitong mga katawa-tawang halimbawa. Ang nag-iisang gantimpala na maaaring asahan ng sino mang tanggapin sa Witness Protection Program ay proteksyon at iyon lamang. Sa pelikulang Meet Joe Black ng Universal Pictures 1998, tinanong ng traidor na corporate snitch na si Drew, ginampanan ni Jake Weber, si Joe Black, ang simbolikong Grim Reaper, ginampanan ni Brad Pitt. Kung makikipagtulungan ako sa IRS, ano ang makukuha ko? Ang sagot ng IRS, man, you get to live. Ito na siguro so far ang pinakakomprehensibo na paliwanag na nabasa ko sa argumento na isinusulong nito pong si Rodante Marcoleta. So far kasi nabasa ko ang panulat ni Fiscal EJ, nabasa at narinig natin ang panulat at video nitong si Atty. Ibanez, nabasa ko ang panulat ni Dean Santamaria, at sa aking sariling opinion, uncomparable ako sa lahat ng mga yan, pero so far, pasensya na sa mga abogadong binanggit natin, this is my opinion naman, ito na ang pinakamaliwanag para po sa akin na ang mga sinasabi nitong si Rodante Marcoleta ay isang malaking maling interpretasyon o opinyon sa sinasaad po ng ating batas. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan, pero syempre rewind muna tayo. At maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Reserve ko muna yung boses ko, no? Saka na tayo mag-shoutout ng individual. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.